Fake news daw mga boss ang pagbili ni Jandrel Casimero ng Rolex na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Hindi raw niya ito binili matapos ang panalo ni Casimero kontra Tomizokoshi. Dahil yung pinost daw ni Casimero na bumili ng Rolex sa Japan. Nangyari ito matapos ang panalo niya kontra Oguni. Ibig sabihin under ni Masayuki Ito si Casimero noon laban kay Oguni. Yan daw yung panahon na malaki pang binabayad ni Masayuki Ito kay Jandrel Casimero, kung saan nalugi daw si Masayuki Ito na promoter ni Casimero. Yan po ang post ni Silver Boys TV. Pinatunayan naman po niya ni Boss Rich Don dahil kasama daw pala si Boss Rich Don sa panahong bumili si Casimero ng Rolex sa Japan. Ayan mga boss, galing kay Silver Boys TV ang impormasyon at pinatunayan ni Boss Rich Don na kasama nila Casimero dati na ngayon humiwalay na. Kaya yung mga lumalabas na video mga boss ay fake news daw dahil nangyari daw yan noong panahon na under pa ni Masayuki Ito. Sa ibang banda, Shakur Stevenson sinabing malayo raw ang level niya kumpara kay Teofimo Lopez. Magaling na boksingero naman daw si Teofimo Lopez pero kung ikukumpara sa skills ni Stevenson, napakalayo raw ng kanilang diferensya. Kaya sa January 31, papatunayan daw ito ni Shakur Stevenson. Tatalunin daw niya si Teofimo Lopez ng malinis at walang kontrobersyal. Abangan natin itong mga boss, underdog si Teofimo Lopez dito. Kahit hawak ni Lopez ang WBO at the ring belt, siya pa rin ang underdog. Sa ibang banda naman, Devin Haney sinabing nasa listahan daw niya si Keyshawn Davis. Nagpost si Devin Haney kamakailan lang na marami daw opsyon na binigay sa kanya kung sino ang next fight. At ngayon binunyag ni Haney na isa pala si Keyshawn Davis sa mga nasa listahan. Sino pa kaya ang nasa listahan ni Devin Haney mga boss? Sana isa sa listahan niya si Conor Benn at si pambansang kamao Manny Pacquiao. Dahil ito na lang yung dalawa na malaking laban para sa kanya sa welterweight division. Pwede rin yung rematch niya kay Ryan Garcia kung manalo kontra Mario Barrios. Pero kung matalo si Ryan Garcia mga boss, tingin ko hindi na maganda yung rematch pa kay Haney. Mas maganda, targetan na lang ni Haney si Mario Barrios para unification ng titulo. Sa ngayon, hindi pa nag-update si pambansang kamao kung sino talaga ang target ngayong 2026. Yung sinabi niya dati na January 24 ang kanyang pagbabalik, mukhang mapospon pa. Kahit yung laban ni Kit Turman kontra Sebastian Fundura, hanggang ngayon hindi pa rin ina-announce kung kailan ang reschedule fight. Sa iba pang balita, Albert Pagara, may offer daw sa kanya na lumaban sa Australia. Laban sa undefeated na may kartadang 4 wins wala pang talo. Kung tatanggapin ni Pagara ang laban, mapapalaban siya ngayong Marso. Kaya abangan po natin ang muling pagbabalik ni Albert Pagara.